Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po nandito na naman tayo upang pag-usapan po yung napakahalagang mga bagay o mahalagang mga pangyayari dito po sa ating bansa. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin ito pong panibagong gawa-gawang istorya, gawa-gawang mga ebidensya laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, kung maalala nyo po, sinabi ko po dito sa ating programa na gagamitin po ni Vice President Sara Duterte yung pera na naipon nila mula po sa kanilang mga nakulimbat sa taong bayan. Pwede nilang gamitin ang perang mga nakulimbat nila para kumuha po ng mga bulaang saksi para po masira o sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito na nga po yun mga minamahal ko mga kababayan. Hindi po tayo nagkakamali. Pero ganun pa man, sa bawat ginagawa pong hakbang ng ating mga kalaban sa paninira po nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., madali pong malaman, matukoy, kung may katotohanan ba yung kanilang sinasabi, yung kanilang mga palabas para lamang po sirain si PBBM. Kung maalala ninyo, nito mga nakarang araw lang, may nagpakilala pong 18 ex-marine. Kung di ako nagkakamali, mga Navy pala, sorry. O hindi ako nagkakamali. Natuklasan agad, inimbestigahan agad ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mali, mayroong kasinungalingan, mayroong hindi totoo sa mga sinasabi nila at sa pagkatao po nung 18 personas na iniharap po ng isang abogado sa isang press conference, kasi nagpa-press con sila hiniharap po yung sinasabing mga may alam o naging saksi sa mga naging aktibidad ni dating Ako Bicol Party List Saldico, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, natuklasan agad ng AFP na hindi totoo na lahat yon ay puro mga ex-Marines o ex-Navy. Natuklasan nila na may 4 doon na hindi totoong Navy. So doon pa lang makikita na po yung kasinungalingan. Doon pa lang nakita na agad yung gawa-gawang kwento. Doon pa lang meron na po silang foul. So ibig sabihin, kung nagsimula sila at natuklasan agad na mayroong kasinungalingan, alam na po natin, expected na po natin kung ano pa yung mga susunod, no? So sinasabi po na yung mga yan ay kasama ni yung dating ex-Navy o Marine na si Gutesa, hindi ako nagkakamali, na kung saan tinago po ni Marcoleta at parang hindi masyadong halata, ibinintang pa kay House Speaker Martin Romualdez yung pagkawala po ni Marcoleta, ni Gutesa. So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, dahil nakitaan na po sila agad ng mukhang hindi maganda, hindi tama, hindi tumpak na mga kwento o salaysay. Kasi kung papanoorin nyo po, yung naging interview po ng mga media dito po sa abogado na nagharap po dito sa 18 mga saksi. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, kitang-kita po na nabubulol po, no? Nabubulol po. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi niya alam kung anong sasabihin niya. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tiwala po tayo, nalalabas din ang katotohanan, makikita din ang katotohanan na itong mga ginagawa nila ay kasunod lamang
o kadugtong lamang ng mga una nilang mga paninira sa administrasyong Marcos, no? So hindi po natin yan na maiaalis na maaring itong ginagawa nila ay kadugtong lamang nung kanilang mga unang mga paninira kay PBBM. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, tiwala din ako na kapag na-booking itong 18 ito na personas, siguradong itatago na naman ito. So lumalabas lamang sa tingin ko po, maaring nabayaran po itong mga ito. Kasi kung titignan nyo po, yung kanila pong mga sagot, sobrang limitado lamang, parang scripted. Para bagang inuutusan lang sila na hanggang dito ka lang, ito lang yung dapat mong sabihin, ito lang yung ganito, ganyan. Parang masasabi mo talaga scripted, very, very, very scripted. Kasi ang totoong mayroong kaalaman, mayroong sapat na, kumbaga, meron siyang sapat na pagkakaalam dahil siya ay saksi. Hindi mo kailangan turuan yan eh. Lalabas at lalabas sa kaisipan niya yan at masasabi niya yan. Ang nangyayari po mga kababayan, tignan nyo. Kung papanoorin nyo po kasi, kung paanohin pa natin dito masyado ng mataas. Kung papanoorin nyo po yung mga naging interview po sa kanila, putol-putol ho, hindi masabi ng diretso ng mga personas na yon yung mga tanong po ng mga media. Kaya doon pa lang, kung pag-aaralan po natin, kahit na nga po yung itong abogadong ito, pag nagsalita po siya, putol-putol at parang wala sa sarili. Parang masasabi mo talaga, bangag ba to? Abogado ba talaga to? Alam ba talaga nito yung ginagawa niya? So, minsan nga may punto pa na nagtatanga-tangahan po itong abogadong ito, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man po mga kababayan, hindi na po tayo magtataka. Kasi, alam naman po natin na meron po talaga silang plano na sirain ang administrasyong Marcos. So, naniniwala ako na kapag naimbestigahan ito, pag naimbestigahan ito, kasi lalong-lalo na may nilalabas na naman sila mga ebidensya daw, may maleta-maleta pa sila. Pero kung titignan ninyo, questionable. Mga Marines, isang maleta lang, tatlo-tatlo silang nagbubuhat. Ano ba laman nun? Bato? Bakal? Para ganun-ganun kabigat yung pera? 'Di ba kung sakaling pera ngayon? So marami kang makikitang butas, marami kang makikitang masasabi mo talaga, teka, nagpapatawa ba tong mga to? Nagpapatawa ba tong mga to o nagpapapansin lang o gumagawa lang naman kayo ng estilo dahil alam ninyo na ilang buwan na lang mai-impeach na si Vice President Sara Duterte. So, inaasahan na po natin to. Hindi na po tayo magugulat dahil kita naman po natin na marami pong mga involved sa katiwalian ang desperadong mapababa si PBBM para kumbaga maligtas sila, makalusot sila sa kanilang pananagutan sa taong bayan. At hindi lang po yun. Mayroon din pong mga mabibigat, malalaki na uri ng personas katulad po ni Bong Revilla, katulad ng mag-asawang Diskaya at iba pa. So malamang ito mga pangyayaring ito ay pinagsamang sanib, pwersa ng mga taong may pananagutan po sa taong bayan. So maaaring itong kanilang ginagawa ay isang paraan nila para mahadlangan yung kanilang pananagutan sa taong bayan. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po ako magtataka tulad ng sinabi ko. Pero para sa akin, dapat po imbestigahan. Kasi mayroon pong mga nagbato sa akin dito ng impormasyon na yung mga nakita doon ng mga personas na sinasabing mga ex-marine ay membro po ng isang reliyon. Ayoko pong sabihin kung anong reliyon to. Pero alam niyo na po kung ano yung mas madalas makita natin isang reliyon na nakikialam, nakikisali, sumasawsaw o mas nangunguna pa nga o nagmamaando pa nga minsan sa gobyerno. Parang gusto nila sila yung maging gobyerno, gusto nila yung sundin. So kilala na po ninyo kung sino 'yan, no? So maaring ito po ay pagkilos ng isang reliyon na kung saan po mga minamahal kong mga kababayan ay marami sa mga membro nila ang kasamang mayroong pananagutan kagaya po ng Diskaya. 'Di ba? Kagaya po ng Diskaya. Membro po pala yan ng membro po pala yan
'di ba? Alam niyo na kung anong membro yan. Ayoko na pong sabihin, mga minamahal ko mga kababayan, dahil baka mamaya alam niyo naman, 'di ba? So guilty agad yung mga yan pag sinabi natin ganito, para silang hindi mapakali, para silang 'di ba? Para silang tinusok ng karayom, no? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa taong bayan at magsasabi ng katotohanan. So para sa akin, kahit po anong gawin nila na paninira po kay PBBM, hindi po nila masisira si PBBM. At lalabas ang katotohanan na itong mga ito ay scripted na naman, gawa-gawang mga ebidensya na naman, mga kwentong barbero na naman, mga tinagpi-tagping mga, alam nyo na, para lamang po sirain, para po, syempre, desperada na eh. Desperada na yung isa sa pinakamataas na opisyal natin sa bansang ito, na kung saan talagang pag siya po ay na-impeach, tapos na po yung maliligayang araw niya. Pag siya ang na-impeach, mawawala na yung kanyang karir, mawawala na yung pagkakataon niyang makapagnakaw sa pera ng taong bayan. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po ay patuloy na magsasaliksik o magsasalita patungkol po sa mga usaping na katulad po nito mga kababayan. So naniniwala ako na kung nalusutan ni PBBM yung mga unang mga paninira sa kanya, sa unang-una pa lang, si Morales at iba pa, yung mga video, yung mga pulburon issue, yung ganon. So naniniwala ako na malulusutan din niya to mga minamahal ko mga kababayan. Dahil sa alam naman po natin na ang lahat ng pinaparatang nila, alala ninyo, di ba? Yung una, yung maleta kay Gotesa, ganun din. Nakita yung plate number, yung may-ari, taga Davao, di ba? Yung induction number pala, sorry. Di ba? Nalaman kalaunan na yun ay tagpi-tagpi lamang. Yung maletang pinakita nila doon, yung pala, inedit lang. So posibleng ganun pa rin ang pangyayaring ito. Inuulit-ulit lang nila dahil tinatangka nga nila, sinusubukan nila na masira talaga si PBBM. Pero alam nyo, kahit paanong pakita, kahit paanong sabihin nila, hindi naman po mga bobo yung mga congressman sa kamara Kaya nga po nila dinismiss yan, kaya hindi nila tinanggap yung impeachment complaint laban po kay PBBM dahil alam nila na ang lahat ng ito ay modus lamang, gawa-gawa lamang para lang sirain si PBBM. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sumuli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.